Kitang-kita daw po sa CCTV. Sino magawa nito? Taga ibang istasyon ata, Hulicam, ano? Huli cup na. Kasi ano sa ibang istasyon yan eh. Ang pagbaklas daw po at pagtaob ng 20-footer container van sa 18-wheeler truck na siyang naging dahilan ng malagim na trahedya. Si Jimboy Tihano pala. Mukhang nagpaparinig sa ibang himpilan ito si Jimboy, ha? Jimboy, balita mo nga yan. Habang binabaybay ng sasakyang ito ang kahabaan ng southbound lane ng Batasan San Mateo Road sa Quezon City, pasado alas 11 kagabi, isang 18-wheeler truck ang sumulpot sa kanyang tagiliran na tila nawala ng kontrol ang driver hanggang sa tumaob at mahulog ang kargang 20-footer container van sa intersection sa nabanggit na lugar. Hello, D. Saan ka na? Mayroong truck na nawalan ng preno, buti hindi ako nasagi. Wasak ang poste sa Center Island. Inararo din ang waiting shed sa kabilang kalsada. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, 6 ang nasangkot na sasakyan sa nangyaring insidente. Kabilang na dyan na truck. Itong truck po na to, nawalan daw siya ng kontrol. Tapos tumama siya sa isang kotse, tumama sa poste. Yung karga niya na container ay nahulog, then napunta po siya sa kabilang side ng kalsada. 3 ang kumpirmadong nasawi sa aksidente. Dead on the spot ang 38 anyos na lalaki na naghihintay lang ng masasakyan sa waiting shed habang di patukoy ang pagkakakilanlan ng isang sinasabing rider. Isinugod naman sa ospital ang 49 anyos na lalaking nakaangkas sa motorsiklo. Subalit idinekla lang dead on arrival matapos maisugod sa ospital. Masakit para sa akin mawalan ng tiyuhin. Kasi parehas lang naman kami bumubuhay sa lolo ko, sa pamangking namin. Pero yun nga, sana panagutan na lang ng driver at yung company ng driver yung nangyari sa tito ko. Kabilang sa mga nasugatan ng sakay ng kotse. 7 ang nasugatan sa aksidente kabilang ang 37 anyos na motorcycle taxi rider na ito. Naayon sa kanya, pauwi na siya ng mga panahong iyon nang mangyari ang insidente. Nagtamo ng mga sugat sa muka, tuhod at kamay ang rider. Tapos napansin ko yung trailer truck na gumugulong na yung van niya pababa. So inano ko pa po siyang umiwas pero hindi na ako nakaiwas. Kasi medyo maraming baton tumama sa akin. Yun po yung nag-cause ng pagkasemplang ko. Ayon sa mismong driver ng truck, galing silang Pier sa Maynila at patungo silang Marikina sa JP Rizal. Palusungo kami sir sa J6 stoplight, palusungo. Bigla akong humina yung preno. Hanggang sa wala na, hindi ko na makontrol, dire-diretso na ako. Kaya no choice ako, kaya yung manibela, kung saan na lumigo. Pasensya na, hindi ko talaga gusto naman mangyari yung gano'n. Dahil aksidente nga ako talaga, hindi ko naman ako sukat akala yung magkakaganon na biglang mawawalan ng control yung preno ng truck. Ang i-file po natin na kaso ay reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injury at damage to property. Dapat talaga hindi tayo mabilis doon, especially yung mga malalaking sasakyan. So talagang doble ingat dapat, and of course yung maintenance ng sasakyan natin, lalo na pag magbabiyahe tayo, dapat as a driver, responsibility mo na yung sasakyan mo ay nasa magandang kondisyon po.